Samantala, muli naman tayo makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, babalita ni Amor La Rosa. Amor, magandang umaga. Good morning din sa iyo, Vivian. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw na ito, makakaranas po tayo ng magandang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil easterlies o yung hangin mula po sa silangan lamang ang dominant weather system natin sa ating bansa. At yan po ay partikular na makakaapekto, lalong-lalo na po yan dito sa eastern section ng Southern Luzon, pababa po dito sa may eastern section ng Visayas, at ganoon din po dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. At para po sa inaasahang lagay ng panahon sa mga susunod na oras, magkakaroon lang po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin pong posibilidad ng pagkakaroon ng mga pulong-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At good news po para sa ating lahat, sa ngayon naman po ay wala pa naman tayo na monitor o nakikita na posible pong magbadyang sama ng panahon o weather disturbance sa loob po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon po sa Pag-asa, yan po ay sa loob ng 2 o kaya naman ay 3 araw. Pero syempre patuloy po tayo mag-monitor dahil nga po alam naman natin na marami po talaga nangyaring pagbabago sa usapin dito sa ating panahon. Samantala, sa mga forecast po ng Pag-asa lately, mapapansin po natin na mas maaga na yung sunrise natin compared noong mga nakaraang araw at mga nakaraang buwan. Kung dati po ay past 6 a.m. na ito nangyayari, ngayon po ito ay mas maaga na ng ilang minuto. So ano nga ba ang dahilan nito? Well, ayon po kay Pag-asa weather forecaster Bud Javier, ito po ay isang epekto ng equinox na nangyari po noong March 21, 2014. So dahil po dito sa equinox na ito, mas naka-favor na po sa northern hemisphere ang sikat ng ating araw. At dahil mas maaga na po yung ating sunrise, mas mahaba na po yung ating daytime kesa po sa ating nighttime. At dahil nga po mas mahaba naman ang ating daytime, mas mahaba rin po yung ating exposure sa ating araw. Kaya po mas mainit na rin po talaga yung panahon na ating nararanasan dahil mas marami po yung oras na tayo po ay nakababad o naka-expose dito po yan sa matinding sikat at init ng ating araw. At ngayong tag-init nga pong papadalas na rin po ang pagkakaroon ng thunderstorm, lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At madalas po nating may encounter itong terms na formation, thunderstorm watch, at meron pa tayong tinatawag naman na thunderstorm advisory na ilalabas po ng Pag-asa. Ano nga ba ang panagkaiba ng mga ito? Anuwain po natin ang tungkol dyan. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Mga kababayan, mula po nang pumasok ang opisyal na tag-init na panahon dito po sa Pilipinas noong March 26, 2014, patuloy po na tumataas ang ating temperatura at umiinit pa ang ating panahon. Pero alam nyo, hindi po dahil tag-init na ay wala na po mga pag-ulang mararanasan. Sa katunayan po yan ay major ingredient po talaga para magkaroon ng mga pag-ulan ay ang mainit nating panahon. Kapag po kasi mainit ang ating panahon, inaasahan po na mas malaki po magkaroon ng cloud formation. So, natitrigger po yung pagkakaroon natin ng mga kaulapan. At kapag po meron tayong mga kaulapan, meron pa rin po talagang chances ng pagkakaroon ng mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At kaugnay nga po yan, maaari mag-issue po ng thunderstorm warning ang Pag-asa. Kaya ngayon po, isa-isahin po natin ang mga ito. Unang-una po dito na inilalabas ng Pag-asa ay ang thunderstorm information. Ibig sabihin po nito, nilalagay po dito ng Pag-asa na maliit po yung posibilidad o less likely to develop ang thunderstorm sa inyong area. Sa loob po ito ng 12 oras. At ang next naman po dito, yung thunderstorm watch natin, ibig sabihin po nito ay malaki naman yung posibilidad or more likely to develop naman ang pagkakaroon ng thunderstorm sa isang area. Sa loob po yan ng 12 hours. At kapag po nagkaroon na po tayo nitong thunderstorm advisory, ito na po yung abiso ng Pag-asa na maaari pong maranasan na ang pagkakaroon ng pag-ulan o pagkidlat pagkulog within 2 hours po yan. So, ibig sabihin po nito, kapag meron po tayong thunderstorm watch pa lamang, meron pa po tayong 12 hours para mag-prepare. At kapag po thunderstorm advisory na, meron po tayong para makapaghanda. Kaya tandaan po natin, itong tatlong ito, yung thunderstorm info, thunderstorm watch, at ang panghuli naman po yung thunderstorm advisory kung saan po nakalagay na po dito kung saan mga particular areas mararanasan itong mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At kapag po sinabi po natin na thunderstorm, tandaan po natin na iba po ito sa rain showers. Kapag po sinabi natin na thunderstorms, meron po itong malalakas sa pag-ulan, malalakas at pabugso-bugsong mga hangin, at syempre hindi po dito mawawala
itong pagkakaroon natin ng thunder at pati na rin po ng lightning. At ito po ay kadalasan po nating nararanasan kapag hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya kayo po ay kung nakakaranas po kayo ng magandang panahon pa sa inyong area kapag po umaga o tanghali, hindi po ibig sabihin nito ay wala na pong chance sa pag-ulan pagsapit ng hapon o kaya naman sa gabi. Kaya payo po namin kung kayo po ay lalabas ng inyong mga bahay, ugaliin na po natin ang pagbabaon ng ating mga payong at syempre ang pagmumonitor sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. At yun po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning. Nakasama niyo po sa balitaan, ako pang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may naon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Vivian. Maraming salamat, Amor, para sa ating silip panahon.